found on the internet is one of the key benefits and possibly the most important one. It includes legal and political issues, related government affairs, and conferences related to the government affairs and business and commerce market information innovation and technology support. Ito naman po yun ay natatagpuan po siya sa internet na key benefits na posible na pinaka-importante sa lahat. Ito ay pagpasa-pasa po ng impormasyon sa bawat isa po para masuportahan po nila ang kanilang mga informations, lalo na po doon sa may mga business, mga markets, sa mga nagkakaroon ng intervention at innovation at sa teknolohiya po. Sa online chat naman po, cyber cafes or web-based chats. Chat rooms are available where people can meet new friends, converse with friends, or reconnect with long-lost friends. So, sino po ba nakakapunta na dito po sa mga sa mga computer shop dati? 'Di ba po nagkakaroon po tayo ng mga sa Facebook, dati wala pa tayong mga cellphones, pumupunta lang tayo sa mga computer shop. So dito na po matatagpuan ito. Nagkakaroon po tayo ng new friends, nagre-research po tayo sa YouTube. Yun po. At napapabilis din po dito yung pagkaka-connect po yung magkaka-connect po nyo dun sa kausap nyo po. So number 4 is services. The internet provides different services including banking, research for a job, buying tickets, booking hotels, receiving suggestions, and activities concerning with various aspects of life. So, hindi lang po information, email, ay matatagpuan din po natin ang services where nakakatulong po siya sa mga banking at searching for jobs. So, kapag naghahanap po kayo ng mga naghahanap po kayo ng trabaho, so meron po tayong apps na LinkedIn, mas mapapadali po natin makahanap ng job. At lalo na po sa pagbili po ng tickets, kapag bibili po kayo ng ticket kunwari po sa SM Mall, kung bibili po kayo ng tickets para sa concert, hindi na po kayo pupunta sa sa mall para makapagsiksikan at makabili ng tickets. So, pupunta lang po kayo sa kanilang websites at yun po, makakabili lang po kayo at maghintay lamang po kayo sa kanilang announcements na kung kailan po kayo bibili. And sa booking hotels naman po ay kapag sa booking hotels naman po, nakakapag-book po kayo agad sa hotels habang nasa biyahe po kayo or in advantage po para pagdating nyo po sa hotel ay wala na pong interviews at diretso na po kayo makakapag-book ng hotel. So receiving suggestions po at kahit ano pa pong activities yan. So number 5 is communities. Different social groups are emerging online. People with different social groups have emerged online. People with similar interests can discuss common problems. So dito na po tinatawag na yung mga online groups or
nakapag-communicate po ang bawat lahat po baga po. Kumbaga ay nakapag-communicate po lahat, nakapag-usap na po, kagaya po ng ginagamit po natin ngayon na na Google Classroom ay pangmadalian po, hindi po kagaya ng pag-isahan lang at nakakatulong po ito lalo-lalo po sa mga meetings at discussions. So, number 6 naman po ay e-commerce. So, beside information, the internet also e-commerce. Beside information, the internet also enables shopping since fans can purchase items through online. So dito naman po yung kapag bibili po kayo sa shopping, so kunwari po, examples ay Lazada. Dito po tayo makakapili ng mga online shops na kung ano man po ating bibilhin na kaya nating i-purchase through online po. So number 7 is entertainment. The internet the internet and the internet offers people a great chance to listen to music and watch plays films and other types of audio and video materials. Most of them can be downloaded, and some of the widely used sites allow users to easily access the content and videos they needed. Dito na po yung sorry po. The internet. So, entertainment naman po, dito po yung hinahanap po natin yung kasiyahan po natin na hinahanap kunwari po sa TikTok. Di ba? Kapag sa TikTok ay all-in-one na, kaya mo pa makapag-video kaya mo pa makapag-video, makapag-shopping, pag at lalo-lalo na po makapag-watch po ng videos that can make yourself have an entertain. So, some of them ay mga videos lalo-lalo na po sa mga ibang apps like YouTube. Pwede mo po silang i-download if you want to kung gusto mo pang i-rewatch sila. So para mapapadali po ang access po niyo kung kinakailangan niyo po. Meron pa ba? So, lastly po ay software downloads. There is variety that you can download from the internet with is comprising utilities, games, music, videos, and movies.
So, this software po naman po ay kung gusto you want to widely experience sa mga gusto mo pong kung ano pong gusto nyong mag-download ng games, music, or videos. So, I recommended po sa mga kapag music po ay kunwari po sa Spotify po, madami po mga music na maganda. Like, you want to download it, and sa mga videos sa YouTube naman po, at sa games sa app stores. At napapadali po nito ang pag-download lang po. Yun lang po. At dahil dahil po wala pang question po akong na lagay dito, so magtatanong na lang po ako. Hello po. Magtatanong na lang po ako sa inyo. So, ang tanong ko po ay ano po ang kaibahan ng pag-send kaibahan ng email noong kapanahonan ng dinosaur ng mga 90s kaysa sa ngayon. So, sino po muna? Okay po. Sino nga po? Sino po? Sino to? Si Angeles. Sige po. Anong group nga po? Group. Anong group tayo, Sheila? Group 2. Sige po. Ang pinagkaiba ng mail dati sa ngayon kasi dati kailangan pang sumulat tapos effort ka pa ilagay sa envelope tapos ilalagay mo sa mailbox tapos matagal pa yun bago makarating dun sa pagsusulatan mo kasi i-deliver pa yun nung magdi-deliver. Ngayon, ang mail ngayon, magta-type ka lang tapos pagka-send mo, nandun na. Ganun lang kabilis, pinapabilis ng internet ang mail sa ngayon. Thank you po. Si Raisa Tamayo po. Ano pong group? Group 4B. Sige. Pagsagot po. So yung tanong mo, 'di ba, ay ano yung kaibahan ng email noong 90s kaysa sa ngayon? So, noong 90s ay alam naman natin na may telephone na, pero hindi siya katulad ngayon na mas digital na di touchscreen. So, noong mga panahong 90s, tawag-tawag pa lang yung nagagawa ng mga tao, tapos mas limited yung connection. Tapos siguro ng mga time na yon may yung typewriter lang ganon, and kailangan pa yung i-deliver tapos umaabot ng siguro mga months, minsan years kasi depende sa layo. So this time ngayong nasa high-tech era na tayo, mas level up yung technology. Ng isang hit mo lang ng send, darating agad kung ano yung gusto mong iparating doon sa pagsasendan mo. Yun po. Thank you po. So, sige po, Sarmiento. Group 1 po. Yung kagaya po ng sabi nga nila, mas mabilis na po yung sa mail or email ngayon kaysa yung noon. And when it comes to security rin po, is mas may seguridad na po or seguridad yung mga email or mail po natin ngayon
compare nung 90s. When it comes to security, yung basic password protection po na mas madaling ma-hack noon is ngayon, meron na po tayong mga authentication code or two-factor authentication na sinisend bago pa mabuksan yung email natin or ng ibang tao. And meron na rin tayong mga advanced spam po and yung mga phishing detection or encryption po. Kaya mas safe na kumpara noon and mas easy to access kung talagang sa'yo yung account or sa'yo yung email na gagamitin. Meron pa po ba? Group? At tawag na ay Group 1, 4, at 3? Tama ba? So, sige po. Panganiban po. Group 5 po. Ang pinagkaiba Ay, po group nung mail nung 90s po is since limitado nga po yung pagsusulat nung papel po or mensaheng ipapadala po sa pagdadalhan is pinag-iisipan po yung isusulat dahil matagal nga po itong marireceive nung isang tao po. And yung sa mail naman po ngayon, dahil may email na nga po is parang mabilis na lang po yung pagpapadala ng mga mensahe or files po. And since pwede na din pong mag-include ng mga photos, unlike before po na hiwalay po yung pagpapadala ng mga larawan po. Kaya mas mabilis po yung communication ngayon po. Yun lang po. Thank you po. Okay po. So, ang huli ko pong at ngayon po ay ang aking code po ay para po sa aking na-report ay sana gawing tama ang gawing tama ang lahat ng ginagamit sa internet at hindi sa mali. Yun lang po. Ang next So, ang next supporter naman po. Ay, meron pa po ba hindi nakakasagot na grupo? Ganina po. Okay na po ba? Sige po. So, So, ayan. Tapos na
yung ating advantages of the internet. So bago tayo dumako sa aking i-report or sa aking assigned topic, magkakaroon muna tayo ng icebreaker. So, good morning everyone. So don't worry, this is not a test. The internet already tested you and most of you failed. So next po. So ang title po ng icebreaker natin ay Who's Actually Paying Attention? So ang gagawin po dito is magbabasa po ako ng phrase na pagkatapos ko pong basahin yung phrase, magtatawag po ako ng random name. Then kapag hindi po sila nakasagot ng yes or no, within 5 seconds is guilty po sila and meron po silang matatanggap na katanungan. So, sisimulan ko na po ang unang phrase natin ay I joined this online class on time but was mentally still on bed. So for group 1 po ay si Miss Anyayahan. Yes po. Yes or no? Yes. So, yan. Ang katanungan mo ay meron ka agad katanungan. So, paano nakaka-apekto yung social media sa daily routine mo? Madali lang naman yan. Kasi, di ba, sinabi ko sa phrase ko, I joined this online class on time but was mentally still in bed. So, sagot mo is yes. So, may kaparusahan ka pa rin. So, ang tanong ko sa iyo ay, wala. Hindi mag-open cam pa ako. Wala ako sa higaan. Yes, ang sagot mo eh. Yes or no, anong sabi ko? Wala ako So, sa ang tanong ko sa iyo ay, higaan. paano nakaka-apekto ang social media sa daily routine mo? Ano ulit? Paano nakaka-apekto ang social media sa daily routine mo? Nakaka-apekto yung social media sa daily routine ko kasi yung ibang bagay hindi ko na magawa kasi puro cellphone na lang, puro social media, ganun. Tapos yung ibang dapat mas priority na gawin, hindi mo magagawa, ganun. Pero meron namang in a good way yun. Yan, ganun. So, ayun, thank you po. So, for the next phrase, I am attending this class but at least one other app is open right now. Miss Kim. No po. So, sige, sa tingin mo, magbanggit ka ng tao na ganun yung ginagawa. I am attending this class but at least one other app is open right now. Sa sinong tao po? Sa classroom natin or sa kakilala ko lang? Sa group mo din sa group mo din. Hindi ko po kasi alam, gawa po na kapag nag-online class magkakalayo po kami. Hindi, sa tingin mo lang. Si Antonia po, tsaka si Regine. So, isa lang po, isa lang. Si Antonia po. Yan. So, Miss Antonia, dahil sinabi ni Jasper na ganun yung ginagawa mo, may kaparusahan ka. Nandyan ka po ba, Miss Antonia? Yes po. So, ang tanong mo ay, may nararanasan ka bang distraction dahil sa paggamit ng internet? Paano? Ulit ng tanong, Ayan. May nararanasan ka bang distraction dahil sa paggamit ng internet? Paano? Yung about sa social media. You know, and then sasabihin mo lang kung paano siya nakakapag... Ha? Ha? So, ito yung tanong ko. May nararanasan ka na bang distraction sa paggamit ng internet? Yes po, meron. Yes or no?
Kasi Paano siya kapag may internet kasi, lahat ng social media nabubuksan, may mga communication. So nakaka-distract siya. Lalo na kapag may kachismisan. So, thank you. So, I open the internet to study and sorry. Go. And somehow end up watching memes. Fidel Parilla. Ano yun? Ulit nga. Wala, hindi ka talaga wala kang atensyon. Nakain ako. Sorry. Dali. So I opened the internet to study and somehow end up watching memes. Yan. Guilty. Wala Yes, kang attention dito, ha? Oh, yes daw. So dahil nag-yes ka, ito ang kaparusahan mo. Masyado kang ha? Ano ang epekto ng internet addiction sa health studies ng isang tao? Siguro is number one is yung staying up all night. Siyempre pag addicted ka na sa internet, you tend to spend more time with it. So, nakakalimutan mo nang mag-study, nakakalimutan mo nang kumain. So ayun, staying up all night. Yun lang. So ayan, thank you. So for the last praise, I've called life to someone on social media and then question my life choices. So, Miss Kayla Bugarin. Ulit nga. Guilty, hindi rin nakikinig. Wait lang naman. Huli-huli kayo, ha? So ito, I've compared my life to someone on social media and then question my life choices. No. Ano? Yes or no? No. So sige, sa tingin mo, sino yung sa kagrupo mo ang ganon na kino-compare yung life nila dun sa napapanood nila sa social media? OMG, wait lang. Si Esa po. So ayan, Miss Esa, dahil sinabi ni Kayla Bugarin na kino-compare mo daw yung buhay mo or yung life choices mo sa napapanood mo sa Instagram or sa social media. Ito ang kaparusahan mo or yung question mo. So, paano mo nalalaman kung totoo o fake yung isang balita online? Hello? Yung, di ba hindi naman lahat ng nakikita natin sa social media is totoo. So, para malaman mo if totoo ba or hindi yung mga nasa internet na nakikita natin or nababalita, syempre, kailangan mong i-verify or mag-research ka din para ma-validate mo kung yung mga sinesearch mo ba or yung mga hinahanap mong resources ay tama ba or talagang totoo siya. Yun lang. So ayan, thank you sa mga nag-participate and nalaman natin kung sino yung guilty talaga. So next po, so dadako na po tayo sa aking ire-report, which is the limitations of using the social network or so ayan pala, may quote muna pala ako. Social media promise connection but
delivered addiction. So, sinasabi po dito na yung social media is nagpa-promise sa atin na parang pagko-connect tayo mga tao, but instead of many sa atin ay nagiging addicted to it because of the endless scrolling, likes, and notifications. So, yung karamihan po sa atin is nag-i-spend po talaga ng sobrang oras sa online. So, limitations, privacy and security issues. So, social networking sites collect and store large amounts of personal data. This information can be stolen or misused by hackers or third parties without the user's knowledge. So, alam naman natin na ang social networking at internet ay malaking issue pagdating sa privacy at security. So, kapag nagpo-post or nagre-register tayo online, kadalasan ay kinokollect yung personal data natin. So, ano nga ba yung hinihingi dun sa pag-re-register natin? Siyempre, yung ating name, location, at saka yung ating mga contact details. So, kapag hindi maayos yung security systems, maaaring ma-access ng hackers or nung pwedeng ibang tao yung information mo ng hindi mo nalalaman na nagiging banta sa safety natin or nung taong yon. So, ang example dito is yung sa Facebook. So, alam naman natin na Facebook is one of the most maraming gumagamit ng Facebook. So, ang naging biktima ng mga data breach na kung saan is kinukuha or nakukuha yung kanilang personal information tulad ng pangalan, email, at saka yung phone number na ginagamit pang scam. So, the next one is addiction and time wastage. Excessive use of the internet and social media can lead to addiction, causing people to waste time and neglect important activities like studies or work. So, ayan, isa na tayo dyan, or yung karamihan. So, sinasabi dito na alam naman natin na nakaka-entertain or nakaka-engganyo yung social media, but hindi natin nalalaman na nakaka-addict din pala itong internet or yung paggamit ng internet at social media dahil na sa mga dinisenyo ito para sa mga active users dahil dito is maraming tao yung hindi namamalayan na sobra na yung oras na ginugugol nila online. And sa sobrang paggamit is nagkakaroon to or nagre-result ito ng pagkakaantala ng mga gawain, kagaya ng gawaing bahay. Mas, hinawakan natin yung cellphone natin. Pagkagising pa lang, hawak agad natin yung cellphone natin. And hindi pa natin naiimis yung higaan natin, di pa tayo nakakapag-toothbrush, di pa tayo nakakapag-hilamos. Marami pa tayong mga bagay na nakakalitdangan kasi nakafocus agad tayo sa social media or sa paghawak ng cellphone. So, spread of misinformation. False or misleading information spreads quickly on social media networking platforms because content is shared without verification. So, ayun, sa internet, alam naman natin na ang internet ay worldwide. So, mabilis na kumalat yung information dahil madali lang na mag-share ng content at ang problema lang dito is hindi lahat ng information na kumakalat ay tama o totoo. Kagaya ng sinabi ni Miss Esa. Hindi porket may nabasa tayo sa internet na ganong information or ganong content is maniniwala agad tayo. We should try to maghanap pa ng evidence na nagpapatunay na tunay yung nakikita natin online. So dahil walang sapat na filtering or fact-checking ay kahit maling information ay maaaring magdulot ng confusion, panic, or madaling desisyon sa lipunan. So for example, nung pandemic, maraming fake news na kumakalat sa Facebook at YouTube tungkol sa pekeng gamot laban sa COVID-19 na pinaniniwalaan ng iba. So, di ba parang ang hirap na noon na during that time is talagang
yung isip ng tao ay sobrang ano na talaga kasi hindi nila alam yung gagawin nila kasi ganun nga yung kumakalat na sakit na yun is nakakamamatay talaga siya and parang nakakatakot din. So, ayun yung iba nagdududa if tama ba na magpaturok sila or ano sila nung ganong vaccine. So, next slide po. Ate ko. So, ayan, negative impact on mental health. Constant exposure to idealized images and lifestyle on social media can lead to stress, anxiety, depression, and low self-esteem. So, alam naman natin na ang social networking ay maaari talagang makaapekto or malaki yung impact niya sa mental health ng isang tao or sa isang user. So, madalas na exposure sa mga edited content na nagdudulot ng pressure sa na parang kino-compare nila yung sarili nila sa iba, ganun dahil dito is maaaring silang makaramdam ng mga insecurities, loneliness, anxiety, emotional stress, lalo na sa mga kabataan ngayon. So, for example na lang is ayon sa mga online articles na maraming kabataan ngayon ang nakakaranas ng anxiety at depression dahil sa kinukumpara nila yung sarili nila sa perfect life ng influencer sa Instagram. So, hindi naman natin masasabi na perfect talaga yung life ng mga nag-post sa Instagram kasi 'di ba parang mas gusto nilang mag-post ng pampagood vibes kaysa dun sa mga negative na nararanasan nila. So parang yung manonood or kagaya ko, for example, is nakapanood ako ng grabe, nabibili niya lahat ng gusto niya. So parang nagkakaroon ako ng doubt or nagtatanong ako sa sarili ko na dapat, tatanong ba yun? Basta ganun na yung parang dapat mabibili ko rin yung kung ano yung gusto ko, ganun din yung gusto ko na parang hindi mo anong tawag dito, hindi mo binibigyan ng lakas ng loob yung sarili mo, kundi parang pinapahina mo lang na ay hanggang dito lang ako, mahina. Parang inaano mo yung sarili mo, dinadown mo yung sarili mo na instead na gawin mo silang inspiration, instead na gawin nyo silang inspiration para maabot mo, kamtan yung kung ano yung gusto nyo rin, para hindi yung parang i-compare nyo lang talaga yung sarili nyo sa mga napapanood natin online. So, reduced face-to-face communication. Overuse of online communication, reduced direct social interactions, affecting real-life relationships and communication skills. So, ayun, habang mas nagiging popular yung mga online communication, mas nababawasan naman yung direct or yung face-to-face interaction natin. So, unti-unti tayong nasasanay or yung mga tao nasasanay sa mga virtual communication kaysa sa personal na usapan. So, 'di ba sa tingin nyo, 'di ba, mas magandang makipag-usap yung kaharap mo talaga yung kausap mo. I mean, hindi sa cellphone but yung kasama mo talaga siya mismo. 'Di ba parang ang sarap makipag-tsikahan, makipag-usap ng ganon kung ganon yung hindi yung makikita mo lang sa cellphone or makakausap mo lang, boses lang yung mapapakinggan mo. Intis ka makalil, tawa ka ng tawa. So, ang example dito is, ayun, yung makikita mo sa balita at viral post na kahit magkakasama ang pamilya is lahat sila is naka-phone lang and bihira nang mag-usap talaga. So, meron akong naano na siguro dahil din sa ano talaga, may parang clip lang yung napanood ko na kahit magkakasama sila, parang limit pa rin yung interaction nila kasi nakabaling yung attention nila sa paggamit ng cellphone. So next po, cybercrime and online abuse. So the internet has increased cybercrime such as hacking, phishing, cyberbullying, and online harassment. So
alam naman natin, 'di ba, yung internet talaga is malawak and nagbubukas din ito ng maraming opportunities para sa mga cybercrime dahil mas anonymity yung ating online as mas nagiging madali para sa kanila or para sa mga ilang tao na gumawa ng illegal or yung mga abusive activities. So dito yung kakulangan ng sapat na regulation at monitoring na nagiging dahilan kung bakit patuloy yung mga online scam. So ayun nga, parang sinabi ko na rin dun sa una yung like parang gagamitin yung something na ganyan sa internet then manghihingi ng mga ganyan-ganyan. Ay, parang nai-scam yung mga product, o order ka online ng ganyan, tapos ang darating sa'yo, cotton buds, mga ganun. Di ba? So, digital divide, lack of access to the internet in rural or poor areas creates inequality in education, employment, and information access. So ayun, alam naman natin na 'di ba, yung paggamit ng internet or ng social media is talagang limited lang siya, lalo na kapag yung place mo is dun ka sa sa kabundukan, 'di ba, mahina talaga din yung signal. Parang limit lang talaga yung maano mo and hindi talaga pantay yung access ng internet. So dahil dito ay napag-iiwanan sila sa mga aspeto ng education, lalo na kapag yung may online class. Yeah, siguro yung sa ganun, yung gawin na lang natin example yung sa South. Yung, di ba, yes, dito sila na pero kapag yung may online class, tapos umuwi sila sa province nila, sa South, di ba parang hindi talaga equal yung kasi ang hina doon ng signal. Parang nalilimit lang or kaunti lang yung masasagap nilang information about dun sa class. Kasi putol-putol yung dating nung Mr. Ayan. Pero pag naman, pag mga kunyari, mga recorded na lecture, kaya naman nilang mapanood. Yung kunyari, mga uploaded na video sa YouTube. Oh my God. Kaya naman nila yun. Siguro Kaya naman nilang po, mapanood. sir. Pero po, sir. Pero ang inaano ko lang po kasi is yung sa online class. Okay. Ito Yung dito sila sa synchronous Sa synchronous Apo. sila medyo mahuhuli. Sige, thank you. And yun din po sa employment, kagaya nga po na yung nag-email sa'yo something na nag-apply ka sa ganong work, then nag-email siya sa'yo, tapos nung parang kinakompleto na po yung requirements mo dun sa in-email sa'yo, then parang may time naman po tayo talaga na nawawalan ng internet or nawawalan tayo ng signal. So ayun, pwede rin siya maka-apekto dun sa employment mo na pwedeng ma-delayed or pwedeng hindi ka na rin makuha nung agency kasi ang sasabihin sa'yo ng agency is parang hindi ka responsible or hindi ka responsable dun pa lang sa pagbibigay mo or ng simpleng hinihingi nila na gano'n, na without knowing na mahina lang talaga yung internet mo. So ayan po, that's it for my presentation. Thank you. Next naman po is yung services of internet. Ang services po is, ito po is isang paraan po gamit na internet para po makapagpadala ng mga message, magpadala ng mga files, at kahit malayo po ang communication is pwede siyang mag-send or matanggap mo siya as in internet. Tapos meron po siyang tatlong services of internet. First po is yung email. Sabi nga po kanina is, ang email po is mas mapapadali po ang pagpapadala po ng mga message at files sa mabilis po na paraan. Example po is, like po yung may activity po tayo sa ibang prop tulad na lang po ng kay Sir nga po, yung sa Google Classroom, kailangan natin is mag-login tayo with email para po maipasa natin kay Sir yung activity. And mahalaga kasi po is, hindi mo siya kailangang yung paglalakad po o yung magpasa ka po ng pupuntahan mo siya, at
magpadala po ng physical letter, mas mabilis po yung convenient niya. Next po is yung FTP o yung File Transfer Protocol. Mas pinapadali po nito ang pagkuha o pagpapadala ng file sa ibang computer. Example po, pwede kang mag-download ng software o mag-upload ng documents sa school server. And important po ito, kung wala ito, mahirap mag-share ng malalaking files sa ibang computer. Next po is yung Telnet. And pinapahintulot po nito ang mga access na yung malalayong computer is at gamitin ito kahit hindi ka nandun. Example po, pwede kang magpatakbo po ng mga program sa office computer habang nasa bahay. And noon po, ang email is mabagal po ang internet, minsan po is delayed. Ang pagpapadala ng mga message, puro text lang ang pwedeng masend po. Tapos ngayon, mas mabilis po ang email, pwede nang magpadala ng mga pictures, videos, at large files. Mas user-friendly at may mga apps po like Gmail o yung Outlook po. Doon naman po sa FPT noon po is kadalasan naman po ginagamit sa school o work computers para po mag-upload o mag-download ng program files at kailangan rin po ng mga technical knowledge para po magamit. Ngayon naman po is ang FPT is mas madali na po mag-share ng files gamit ang cloud services tulad po ng Google Drive, Dropbox at iba pa. Pong mas mabilis po at mas safe po siya. Sa ngayon pong natin. Tapos sa last po is yung Telnet. Noon po is karaniwan po ginagamit po ito ng mga programmers para po ma-access sa malalayo pong computer. Text-based interface lang po. Tapos ngayon naman po, ang Telnet is halos hindi na po siya ginagamit ang Telnet dahil po mas safe at may modern alternatives tulad po ng SSH or remote desktop software na mas user-friendly at secure po. Yun lang po. Next slides po. Dito naman po tayo sa next lesson, lesson 5 po, Politics of Health. Ang politics po ay may malaking epekto sa kalusugan ng mga tao. Kung paano po tayo nakakakuha ng mga healthcare at kung paano po ginagawa ang healthcare policies ay nakadepende po sa mga desisyon ng mga gobyerno at iba pang key players. Ang health policies po ay may mga plano at aksyon na ginagawa po para mapabuti po ang kalusugan ng publiko tulad po ng PhilHealth, libreng bakuna at public health campaigns. Mahalaga po itong pag-aralan para po maintindihan natin kung paano gumagana ang health system at kung sino po ang may impluwensya sa paggawa po ng mga patakaran. Tapos sa next slide po is makikita po nyo kung ano-ano po yung mga politics and health. Magbibigay po ako ng mga example para po mas mabilis nyo po maintindihan kung ano po ba talaga. At sana po makinig kayo kasi dahil may mga question po ako dito sa mga i-discuss ko po. Yan po, sa key players in health politics po, first po is yung government. Example po, yung nakikita niyo po sa PPT is PhilHealth vaccination programs and DOH. Mahalaga po ang government dahil po sila po ang gumagawa ng mga health policies na sinusunod po natin sa hospital. Bilang isang student nurse po, kailangan po nating maintindihan ang program tulad po ng PhilHealth at vaccination programs dahil tayo po ang tumutulong para po sa pag-aalaga po ng mga patient. Next po is yung international organizations, WHO o UN. Example po, WHO o Health Guidelines, COVID-19 Protocols. Importante po ang WHO at UN dahil sila po ang nagbibigay mga standard health guidelines na sumusunod po ng mga nurses at iba po sa ibang bansa pa po. Next po is yung NGOs, non-government organization. Example po, Red Cross, Doctors Without Borders. Mahalaga po ang NGOs dahil nagbibigay po sila ng health services lalo na po sa mga lugar na kulang po ang medical facilities. And last po yung private
sector. Example po yung Pfizer vaccines, private clinics and hospitals. Mahalaga din po ang private sector dahil sila po ang nagbibigay ng mga gamot, bakuna at medical equipment na ginagamit po sa hospital. Yun lang po. Next slide na po. Next slide po. May 3 question po ako sa dito po about sa politics of health. First po, ganun pa din po yung pagsagot by group din po. First po is, who are the 4 main key players in health politics? And group 1 po, ano po siya, yung pumili lang po kayo ng isa doon sa 4 tapos magbigay po kayo ng example based po sa diniscuss ko pong health politics. Group 1 po. Sige po. Yung nag-raise po ng hand. Bakunawa po. Ano po, yung government po, sila po yung responsable po sa paggawa na and nagpapatupad po ng mga health policies and program. Tapos po ang example po nito is yung PhilHealth and vaccination programs. Thank you po. Next group po, group 2 po. Sino po kaya? Group 2 po. Pag wala pong sasagot, magtatawag po ako sa group 2 kung sino. Wala pa rin po, magtatawag na ako. Si Calderon po, tatawagin ko na lang po. Wala po kasi sumasagot sa group 2. Yung NGOs. Ito yung mga non-profit government na tumutulong din sa mga government. Yan. Thank you po. Group 4 po. Next po. For Group 4 po, the international organization lang po. For example, we have the World Health Organization. Yung World Health Organization po, no? They parang ina-update po nila tayo about the new cases of mga sakit na meron ngayon worldwide and kung saang bansa po mas kumakalat yung mga sakit na yun, and also sa mga prevention and control, sila po yung responsibility when it comes to regulating or sa pagbibigay po ng mga policies and protocols or mga measures kung paano po ma-prevent yung pagkalat. Thank you po. Thank you po. Group 5 po. Sige po, Princess. So yung yung private sector po. So yun po yung yung mga private organizations po tsaka insurance companies na may malaking epekto po siya sa healthcare system. So yun po yung nagpa-provide or nagfa-fund po ng health services and
nakakaapekto po siya sa access and availability ng healthcare. Ang example po nun ay yung mga insurance companies, tsaka po yung mga private hospitals at tsaka clinics. So kahit po government po yung gumagawa po ng laws, malaki po yung role ng private sector po para po sa pagpapatupad at sa financing ng healthcare. Yun po. Thank you po. Next question po. What is a health policy and why should nurses be aware of it? Group 1 po. Sige po. So yung health policy po is siya po yung mga batas or regulation po na ginawa para po maprotektahan po yung and mapabuti po yung health ng mga mamamayan. And ito po is importante po na malaman po ng mga nurses dahil po sila po yung nag-guide sa tamang pag-aalaga po ng patient at sa pagsunod po sa mga legal and ethical standards. Tsaka po yung pagtiyak po sa ligtas and dekalidad po na healthcare services. Group 2 naman po. Sige po, Roxanne. So, ang health policy is ito yung mga decisions, plans, or yung mga actions na under ng governments na need ng mga nurses na maging aware dahil rin to sa kaligtasan ng mga patients nila. Example nun is yung kunwari, pag-tuturok, pag-inject. Alam naman natin na may mga proper way kung paano mag-inject and to ensure the safety of their patients. Thank you po. Next group po, group 4 po. Sige po, Aubrey. So yun nga po. So when we say po health policy, like yung mga sinabi din po ng mga previous na nagsagot, is ito nga po yung tumutukoy sa mga batas or patakaran. Kasama na rin po dito yung guidelines na ginawa ng gobyerno. So why it is very important especially to us na mga nurses or mga nursing student, because ito yung mag-align sa atin kung paano pwede rin siyang maging mag-educate tayo sa ating mga patients, or ito rin ang magsisilbing guidelines natin or path na kung saan ay hindi tayo maliko sa kung ano man yung mga pwede nating gawin, lalo't ating pinaka main goal is to prevent yung any mistake na ginagawa natin or yung mga procedures na pwede nating ibigay sa ating mga pasyente, because we are promoting sa holistic care and give a proper healthcare sa ating mga pasyente or to our fellow Filipinos. Yun lang po. Thank you po. Group 5 po. Sino po sa group 5? Sige po, Panganiban po. Yung mga health policy nga po, gaya po ng sabi nila, ito po yung mga guidelines na ibinibigay po ng government, and syempre ito po yung nag-guide po para sa mga health practitioner po para po mapabuti po yung health ng isang tao po. And sa madaling salita po, understanding yung mga health policies po is nakakatulong po siya sa mga nurses para po makapagbigay po ng safe and effective and fair na care po. And syempre po para contribute po sa mas maayos po na health system po. Yun lang po. Thank you po. Thank you po. Last question po. Give me a name to examples of health policies that nurses implement in hospitals or clinics. Kahit isa na lang po.
Sige po, yung nag-raise po ng hand na si Bakunawa po muna. Yung isa po is yung patient confidentiality policy. Ito po yung nagpo-protect po sa private information po ng patient. Sa group 2 po. Group 2 naman. Sheila po. Miss Sheila. Sa group 2 po, sino po? Si Angeles naman po, si Angeles. Yung Universal Healthcare Act RA 11223. That yun yung ensures all Filipinos have access to healthcare services. Thank you po. Sa group 4 naman po. Sige po, Maulian. So yun nga po, yung isang policy po na important na tayo mga nurses and especially ay dapat na-implement po sa mga hospitals or clinic ay yung infection control policy, which is yung pag-provide ng may hygiene or yung proper disinfection ng mga tools na ginagamit natin sa ating mga pasyente to prevent yung contamination and any harmful things na maaring makaapekto sa ating pasyente, kasi ang mga microorganisms na pwedeng kumapit sa kanila ay pwede pang magdulot ng iba pang klase ng sakit. Kaya important din na magsuot din ang mga nurses or even mga healthcare staff ng PPEs para maprotektahan naman sila against sa mga sakit na dahil we are very aware na sa hospital ay maraming klase ng sakit, and para maiwasan yon is yun yung pinaka-important na ating i-promote or ating gawin bilang mga nurses or mga healthcare staff. Yun lang po. Thank you po. Sa last group po, group 5 po. Ako po. Sige, Green. So, yung medication administration policy po, para maiwasan po yung error ng pagbibigay ng gamot at para mas mapanatili yung ligtas si patient. Ganun, yun lang po. Thank you po. Yun lang po. Next slide na po. Next reporter na po. So ayan, dako naman tayo sa influence of politics on healthcare systems. So sabi dyan, politics do play a crucial role in the provision of healthcare to its expected beneficiaries. So malaki po ang papel ng politics sa healthcare system dahil po ang mga desisyon ng gobyerno ang humuhubog po sa access, sa fund, and sa regulation po ng mga healthcare services. Then number 1 po is the healthcare access. So, ang political decisions po ay nagdedetermine kung sino po yung eligible na makatanggap po ng healthcare at kung gaano kadali na makuha ng mga tao, lalo na yung nasa vulnerable groups, yung access sa medical services. So, these policies po can help reduce barriers like high cost and limited availability. Lalo na nga po dun sa mga taong hindi afford or walang kakayahan. So, ang example po niyan ay yung dito sa atin sa Philippines.
yung PhilHealth policies po na tumutulong sa mga members at sa mga indigent families para po maka-access ng medical care at lower cost. At minsan nga po, yung iba is libre pa. One of the best example din is yung sa provincial hospital, no? Meron tayo dong malasakit na if ever ay hindi afford or masyadong malaki yung babayaran, pwede nilang lakarin sa malasakit para libre or wala silang bayaran. So, number 2 is healthcare funding. So, government budget allocations directly affect the quality, availability, and efficiency of healthcare services. Kapag po sapat ang fund, ang mga hospitals po can improve facilities, pwede pong mag-hire ng mas maraming health workers para mas matuunan ng pansin ang mga patients, at makapag-provide po ng mga essential medicines and services na kailangan nila. Kasi 'di ba minsan sa isang public hospital, kapag may kailangan na kunyari laboratory test or x-ray, tas wala nun sa isang hospital, kinakailangan po pong magpunta sa ibang hospital. 'Di ba sa ganun ay may bayad or may dagdag. So 'yon, ang example po nan is para pag po na-increase yung funding sa mga public hospital, ay pwede po siyang mag-result sa mga better equipment, sa more staff, katulad po ng sabi ko kanina, at ma-expand pa po yung mga free health programs na mas makakatulong po sa mga mamamayan. And number 3 po, regulations and standards. So, governments create and enforce law to ensure that healthcare services are safe, ethical, and effective. So, yung mga regulations po na yun ay nagpo-protect sa patient at sinisigurado po na ang healthcare professionals ay mamimit po yung proper standards of practice. So, ang example po nan is yung the Department of Health po ay nagsisets ng hospital standard. Habang professional boards po requires licensing and training before doctors and nurses can practice. Kailangan po is meron silang license bago makapag-work or bago po kapag sa isang hospital. So, mayroon lang po ako ditong isang question sa bawat group din. Pero mabilis lang naman po siya and madali lang. So, ito po yung question, In what ways can government policies improve or limit the quality and accessibility of healthcare services in the Philippines? So, sa group 1, 2, 2, 4 po, ganon. At sa iba pang group. Isa lang po. Pag wala din po ulit nagsagot ay magtatawag na lang po. Meron po sa group 1. Paulit po. Ito po yung question. In what ways can government policies improve or limit the quality and accessibility of healthcare services in the Philippines? Siguro po when it comes to implementing healthcare policy, the government should not just give slot for specific healthcare po. Kasi po, yung ganong sistema po kasi is parang pagpapakita rin ng pagtitipid sa mga tao, which is when it comes to healthcare system, hindi po dapat tinitipid o ibinubulsa yung mga pondo dahil alam naman po natin na kahit po magbigay ng malaking pondo, if hindi pa rin po magagamit ng ayos, hindi pa rin po maibibigay yung magandang healthcare sa bawat tao. So, for the government to implement such policy, sana po is magkaroon sila ng mas malawakang pagbibigay or pagpa-facilitate po nung kanilang program, hindi lang po sa specific area but also to those area or rural area na hindi po talaga kayang makapag-provide ng mas malakihang sustainability when it comes to healthcare system. Ayan, thank you po. Next naman po sa group 2. Yan, sige po, Miss Angeles. Yung question is yung, ano ang question? Ano po, in what ways can the government policies improve or limit the quality and accessibility of healthcare services in the Philippines? Yung first one is kung paano yung government na-improve nila yung healthcare
yung healthcare ML. Una, kailangan merong mga merong ibang program na libre. Kunwari, libre bunot, libre ganon. May mga ginagawa silang ganong program. Tapos meron silang healthcare insurance, katulad ng PhilHealth na ginagamit para mas males yung bayarin sa ospital. Tapos yung ibang naman, merong mga public hospitals and mas accessible sa mga taong hindi kayang ma-afford yung sa mga private na sobrang mamahal ng binabayad. Tapos yung government, sila yung nag-provide ng free vaccine nung may COVID para hindi na tayo bibili. Tapos yung mga nakakalimit naman sa government is yung sa mga pondo. Kunwari yung pondo is yun nga, iba kinukurakot na. Tapos yung maraming yung strict sa ospital, sobrang strict, ang daming requirements, ang daming inaasikaso para dun sa kanila. Tapos yung iba, yung may ibang lugar na walang ospital, tapos ang layo pa ng ospital para mapunta nila. Kung may emergency na, tapos sobrang layo ng ospital, yung iba inaabot na sa daan. Yun lang. Ayun, thank you po. Next naman po is Group 4. Wala po, magtatawag na lang po. Ayun, si si Mr. Orongan po. Ay, Si Miss Maulian. si Miss Maulio na lang po. Si Miss Maulio na lang po. Go, Miss Maulian. Ayan, sige po. Yung sagot ko naman po about din po sa question ay I think po sa ating government or sa healthcare po natin, ang pinaka main limit or nagiging problem po natin is yung pagdating po sa inequality na meron po yung ating system. Kasi po marami sa mga sa ating pagbibigay, yun nga po, tulad ng mga sinabi po nila pagdating sa mga programa or di po kaya ay sa mga ayuda na pinapamigay po ng gobyerno, marami sa ating mga kababayan po ang hindi nakakatanggap ng sila po yung dapat natulungan. Kumbaga po ay mas binibigyan po nila ng ng attention yung mga tao na for example ay may kakilala or di kaya po ay may backer pagdating po sa sa mga ganong klase ng programa. Kaya po sa halip na unahin po yung mga tao na talagang may pangangailangan, sila po yung mismong hindi po nabibigyan ng attention pagdating po sa mga ayuda na galing po sa ating gobyerno na kailangan po nilang makuha. For example, ay yung mga medication or di kaya naman po ay yung mga test na laboratories na sa halip po ay makakalibre sila or makaka-discount, ay mas nauuna po yung mga tao na may kilala or di kaya naman po ay may backer po sa ating government. Yun lang po. Okay po, next naman po is Group 5. Ayan, si Miss Panganiban po. Tungkol nga po dun sa katanungan po is mas pwede pong mapabuti po yung healthcare dito po sa bansa po kung magiging inclusive po at malinaw po yung mga government health policies. Kagaya nga po ng dapat po may mas marami pong programs tulad nga po ng vaccination, about po dun sa maternal and child health, and even po dun sa mental health services po. Para po maabot po yung serbisyo po para po sa lahat, kahit po dun sa mga mahihirap at marginalized na sector po. And gaya po nung sabi nila kanina, kapag nagbibigay nga po ng tulong, sana po is huwag pong tipirin yung pag-support po, since deserve po ng bawat citizen yung equal, safe at mataas po na kalidad na care. And sa ganito pong paraan is mas makakatulong po tayo or yung government po para po mas maging maayos po at pantay po yung healthcare po para sa lahat. Yun lang po. Thank you po. Okay po, next reporter po. Thank you po sa mga sumagot.
So, let's move on naman po sa political determinants of health. So, kapag sinabi natin na political determinants of health, ibig sabihin po nito ay kung paano naapektuhan ang kalusugan natin ng mga political decisions ng government. Hindi lang ito tungkol sa mga doctors or hospital, kundi paano inaayos ng gobyerno ang sistema ng healthcare at pamumuhay ng mga tao. Halimbawa po nito is kapag nagdesisyon ang gobyerno na taasan ng budget para sa public hospitals at barangay health centers, mas maraming tao nakakakuha ng libreng check-up, bakuna at gamot. Pero kapag kulang naman ang budget, hindi maayos ang implementation, mas maraming tao ang nahihirapang magpagamot dito. Dito natin makikita ang political decisions na may direct effect sa health outcomes ng population. Mapapansin din natin na hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang health disparities. May mga lugar na kompleto ang health facilities habang ang iba naman ay kulang, lalo na yung mga nakatira sa malalayong lugar. So we have the three factors, the social determinants, economic policies, at environmental policies. So before po tayo mag-proceed dun sa three determinants, question lang po, bakit nga po mahalaga ang political decisions sa kalusugan ng tao? Since nauna po ang group 1 kanina, let's start naman po with group 5. Representative po ng group 5. Yes po, Miss Tricia. Mahalaga po yung political decisions po dun sa kalusugan ng tao po since sila po yung parang ang tawag po dun, yung parang sila po yung nagdidikta po dun sa access po or dun sa quality po para po sa protection po ng kalusugan po ng bawat tao. Since yung mga patakaran po at batas na ginagawa po ng gobyerno is sila po yung nagtatakda po kung may sapat po bang pondo po yung health sector po. Halimbawa nga po is yung budget po na ibinibigay po sa hospital, health centers at yung serbisyong pinamumunuan po ng Department of Health po. And syempre po yung political decisions din po yung nagtatakda po nung kung accessible po ba or affordable po yung healthcare po. Since marami nga po yung mga programa po na nagko-cover po ng insurance kagaya po nung PhilHealth, kaya mahalaga po yung political decisions. And last po is yung sa panahon nga po nung crisis po, kagaya po nung pandemya, mahalaga po yung decision ng mga leader is nakaayon po para dun sa mamamayan. Kaya kung kinakailangan po magpatupad ng mga health protocols, vaccination programs, ay maaari pong magligtas po ito dun sa mga nasasakupan. Kaya mahalaga po yung political decisions po. Yan lang po. Thank you po. Next po is group 4. Mr. Orongan. So, kagaya po nung sinabi ni Miss Panganiban, no, it's very important. Sobrang mahalaga po yung political decisions na sa health po ng mga tao kasi po meron po siyang direct effect doon po sa access, doon sa quality po, and yung sa gastos po sa service na pwede pong makuha ng tao sa medical. Halimbawa na lang po yung pagpapatupad po ng Universal Healthcare Act. No, doon yung yung Healthcare Act po na yun, automatically po included po ang lahat ng Pilipino sa PhilHealth para po mabawasan po yung kanilang mga expenses na ayon po sa data ng World Bank at DOH ay mataas daw po sa Pilipinas yung na sisave ng mga citizen natin compared dun sa ibang bansa sa Southeast Asia. And layunin po nung batas natin na yun na mapalakas po yung primary care and gawing mas preventive po kaysa
curative yung sistema po natin. Other example po, yung pagtataas po ng buwis sa sigarilyo po. Under po yun ng sin tax reform law na kung saan po ginagamit po yung malaking bahagi ng kita ng tawag yan, ng Pilipinas upang pondohan po yung health insurance ng mahihirap. It is according po sa data na nilabas ng DOF. And billion piso po yung nadadagdag sa pondo para po sa health sector. And nakatulong po ito na mapababa po yung smoking prevalence sa mga susunod po na during nung nakanas po tayo ng pandemic, ipinatupad naman po yung tinatawag po na Bayanihan to Heal as One Act, na kung saan nagkaroon po tayo ng emergency funds para po sa response po natin dun sa COVID-19 pandemic. And in-include po dun yung mga hazard pay ng health workers natin, especially tayong mga nurses po, na kung saan naglaan din po ng pondo sa pagbili po ng medical supplies, and naipakita po dun kung paano po nakaka-apekto yung mabilis po na pag-action natin sa public health crisis. Then, nagkaroon man po ng limitation dahil po sa kulangan sa budget allocation sa national health budget, ay nagkaroon naman po ng prevention dun po sa pagdami ng cases ng COVID. And sa tawag dyan, yung kakulangan po dun sa budget na yon, nagresulta po ito sa kakulangan po sa mga equipment sa hospital and sa health personnel po, dahil po sa mababa sahod kumpara po sa ibang bansa. Kaya naman po patuloy po yung pag-alis ng mga nurse and doctors patungo po sa ibang bansa, and nagdulot po ito halos ng shortage sa workforce po ng Pilipinas, ayon po ito sa data na nag-gather po ng DOH. So to conclude po, ipinapakita po ng mga halimbawa na binanggit ko na ang political decisions po mula sa paglikha ng batas, sa paglalaan ng pondo, hanggang sa management po ng crisis na meron po tayo sa Pilipinas, ay mayroon pong effect sa kalusugan po ng population. Thank you po. Thank you po, Mr. Orongan. How about Group 2 naman po? Yes, Ms. Tulat. Go on na po, Ms. Tulat. May problem po yata sa microphone ni Miss Sulat. Baka Miss Sulat, ang microphone na naka-select dito sa Google Meet ay hindi yung microphone ng iyong device. Or baka may headset ka, Neng, tapos hindi mo na ilipat dun sa headset yung setting. Kung naka-headset ka or naka-earphone, ay ililipat mo dun yung setting para yun yung mag-receive ng microphone. Baka kasi hindi mo na ilipat. Baka nasa cellphone pa din. Sir, dito na lang po kay Angeles. Okay, sige. So yun nga po, mahalaga nga po yung political decision dahil nga po, sila nga po yung naglalaan ng pondo. Sila po yung naglalaan kung magkano yung ilalaan na budget para sa hospital, sa mga health centers. Ayun po, sila din po yung gumagawa ng mga batas, katulad po nung sabi ni Mr. Orongan, halimbawa po yung Universal Healthcare Act, sila yung nagbibigay ng mas maayos at abot kayang ng mga medical services sa lahat ng Pilipino. So sila din po yung nagde-decide ng mga programs katulad ng mga vaccination programs at iba pang programs laban sa mga sakit. So kapag din po maganda yung decision ng politics, so mas maraming tao din po yung makakuha ng maayos na medical services. So kapag hindi, maaari magkaroon sila ng kakulangan sa mga gamot,
mga kagamitan, yun lang po. Thank you po, Ms. Sulat. Lastly, Group 1 po. Yes, Ms. Pakunawa. So mahalaga po yung political decision sa kalusugan po ng mga tao dahil po sila po yung nagtatakda kung paano po ma-access and mapapabuti po yung healthcare services. So since gobyerno naman po ang gumagawa ng batas and naglalaan ng budget, direct pong naapektuhan nito yung quality of service po and yung protection po sa mga vulnerable groups or matatanda and mahihirap. Tsaka po yung overall health population. So kapag po maayos ang policies, mas marami pong tao ang magagamot and mapapangalagaan po yung kalusugan. Kapag mali naman po o kulang, bumababa po yung kalidad po and nagkakaroon po ng health inequality. Thank you po sa mga answers niyo po. The next po is sa social determinants. So tulad ng employment, housing at education, ito yung mga bagay na araw-araw nating nararanasan na hindi natin agad naisip na may connection sa health. So sa employment, kapag may stable na trabaho isang tao, mas may kakayahan siyang magkaroon na maalagaan ng sarili niya dahil sa income, meron siyang pambili ng nutritious food, may mga pamasahe siya papunta hospital, may budget, kagaya nun. Kapag naman siguro pag walang trabaho, mas mataas ang risk ng stress at sa pagkakasakit. Then naman sa housing, mahalaga ang maayos at ligtas na tirahan. So kapag example is kapag siksikan sa bahay at kulang sa ventilation, mas madaling pag may sakit, mas madaling magkahawaan or kumalat ang may sakit nga tulad ng ubo or yung iba pa. And then kapag kaya ang housing policies ng gobyerno ay may malaking epekto sa kalusugan ng komunidad. So pagdating naman sa education, mas mataas ang pinag-aralan ng isang tao, mas may aware siya sa tamang health practices. Halimbawa kapag mas alam niya ang importance ng vaccination, hand washing at balanced diet. Kaya mas mababa yung chance na magkaroon siya ng sakit. And then sa economic policies naman ito ay tumutukoy sa kung paano pinaplano at pinamahalaan ng gobyerno ang ekonomiya ng bansa tulad ng sa buwis, trabaho, sahod at budget allocation. Kapag hindi maayos ang economic policies at mababa ang sahod ng mga tao, mas nagkakaroon ng mga problema sa kalusugan dahil kulang ang pambili nila ng pagkain, gamot at pang-check-up. So halimbawa nito is yung sa answer po ni Ms. Sulat, yung sa universal healthcare law sa Pilipinas dahil dito mas marami ang Pilipino na automatic na member ng PhilHealth at mas madaling may access sa health services. Kaya kung may sakit sila, mas mababang babayaran nila sa hospital. Pinapakita nito na kapag maayos ang economic policy at may tamang budget allocation sa health sector, mas gumaganda ang access ng tao sa healthcare at mababawasan ang financial burden ng pamilya. So sa kabilang banda naman po kapag kulang ang pondo para sa health services o hindi sapat ang minimum wage, mas nagiging common ang self-medication, delayed consultation at untreated illnesses. Dahil dito, lumalala ang kondisyon ng mga pasyente at mas tumataas ang mortality rate. And then po sa environmental policies ay may kinalaman sa kung paano po pinaprotektahan ng gobyerno ang kapaligiran para manatiling healthy ang mga tao. Sa air pollution, kapag mahigpit ang implementation ng Clean Air Act, mas nababawasan ng respiratory diseases tulad ng asthma at bronchitis. So kapag marumi naman ang hangin, lalo na sa mga urban areas, mas maraming nagkakasakit. And then sa water and sanitation, ang access sa malinis na tubig ay sobrang importante. Kapag hindi malinis ang tubig, tumataas ang cases ng diarrhea, lalo na sa mga bata. Then sa urban planning, kapag may maayos na drainage at waste management, mas nababawasan ang sakit tulad ng dengue. Kapag may parks at open spaces, mas na-encourage ang physical activity ng mga tao. So overall, ang kalusugan ng tao hindi lang sa personal choice. Resulta rin ito ng mga decisions ng government. Kapag maayos ang political leadership at policies, mas nagiging healthy ang community.
kapag mahina, nagkakaroon ng health problems at inequality. That's all po. Next reporter. So, dito naman po tayo sa mga challenges in health politics. Health politics refer to how political decisions affect healthcare policies. However, yung paggagawa po at pag-implement ng health policies ay hindi siya madali dahil may kinakaharap po silang political, economic, and social challenges. So, yung pag-intindi mo po dito or natin sa mga challenges na ito is makakatulong po ito para improve po yung health system and ma-achieve yung better health outcomes para sa bawat isa. So, una po is yung partisanship and ideology. Partisanship and ideology mean that political beliefs strongly influence health policy decisions. So, yung iba't ibang political parties, meron po silang iba't ibang views sa healthcare. Kagaya na halimbawa po nung iba, mas sinusupport po nila yung government-funded na public healthcare para masiguro po na ang bawat isa ay may access. Habang yung iba naman po, mas prefer po nila yung private healthcare systems na nakarely dun sa insurance and market competition. So next naman po is interest groups and lobbying. So interest groups such as yung drug companies or yung pharmaceutical and insurance companies can influence lawmakers through lobbying. So lobbying po means trying to persuade politicians para masupport yung mga policies na magbe-benefit yung kanilang mga business. So minsan po naglilid ito sa mga batas na mas pinaprioritize po yung profit kaysa po sa public health, gaya po nung matataas po na price ng mga gamot, and pwede itong mag-continue dahil sa malakas na influence ng isang drug company. So itong challenges na ito is nagiging challenge po ito dahil yung mga policies na ito ay hindi po siya laging nakafocus sa kung ano po yung mas best para po sa mga pasyente, dahil po mas pinagpupukusan po nila kung ano po yung magiging benefits ng kanilang business. So last po is equity and access. So equity po means fairness in healthcare access, kahit po yung sa ngayon hindi po lahat ay nagkakaroon ng or hindi po lahat ay mayroong equal access sa healthcare services. So yung mga low resource communities, yung mga rural areas and marginalized group ay mas madalas po silang nakaka-experience ng mga limited na hospitals, lack of healthcare workers, and yung high medical costs. So, nagkikreate po ito ng mga health disparities kung saan po yung ibang populations is nakaka-experience sila ng worse health outcomes kaysa po dun sa iba. So, yung equal access po nito, in-ensure na yung quality po ng healthcare is nananatili po sa isa po sa pinakamalaking challenges sa health politics. Next reporter po. So, good morning. So, the last topic po is the role of advocacy and activism on healthcare systems. So for number 1, purpose of advocacy and activism. So ang advocacy at activism naman daw ay ginagawa para ma-lessen ang health inequities or hindi pantay na access sa healthcare, and mapalakas ang healthcare system at maimpluwensyahan ang health policies. So ang goal daw nito is mapabuti ang kalusugan ng mga individual at community sa pamamagitan ng pagbabago ng pananaw sa public,
pakikilahok ng mga policy makers at paggawa ng mas maayos na sistema para mas maraming tao ang makinabang sa serbisyong pangkalusugan. So next natin is yung who can participate dito. So lahat ay pwedeng makilahok sa advocacy at activism. Mula sa ordinaryong tao, community groups, professional organizations, hanggang sa NGOs. And hindi lang ito trabaho ng government o healthcare workers. Kahit sino na may malasakit sa kalusugan ay pwede namang makibahagi or pwede mag-assist dito. So third is community impact. Ano nga magiging effect nito sa community? So nakakatulong ang advocacy at activism na mailantad ang mahahalagang health issues sa public at magkaroon ng health teaching sa community tungkol sa prevention, treatment at available health services. So dahil dito, nagiging mas aware at empowered ang mga tao para makagawa ng tamang desisyon tungkol sa kanilang health at lifestyle. So fourth is the policy influence. So ang mga advocates ay nakikipag-ugnayan o nakikipag-coordinate sa policymakers para magpanukala ng mga bagong rules or batas sa pagbabago ng policies at dagdag pondo para sa health programs. So sinisiguro nito na ang mga patakaran ay tunay na nakakatulong sa mamamayan at sumusuporta sa research, innovation at modern medical technology. So lastly, we have the examples of health advocacy and activism. So dito is kasama dito sa mga example dito ay di ba tayo nung first year or ngayon ding second year is nagkaroon tayo ng health teaching sa community health nursing subject. So ito, example na kasama dito sa health advocacy and activism. So meron ako dito yung sa HIV or AIDS awareness campaigns, so anti-smoking programs, mental health advocacy tulad ng yung mga mental health advocacy and environmental health activism tulad ng Greenpeace. Next is yung global health programs tulad ng The Global Fund. So, ipinapakita ng mga ito kung paano nakakatulong ang mga advocacy sa pag-resolve ng mga health problems at paglikha ng positibong pagbabago sa local at global level. So, dito na po nagtatapos ang aming report. So, I hope marami po kayong natutunan. Thank you. So yan, let us congratulate po ang Group 3. So yan po, na-hit po natin yung ating goal na matapos yung Group 3 ngayon para next meeting po is Group 4 na po tayo. So hindi na po ako, wow, ganda naman ang picture ay. So hindi na po ako magta-throw ng question kasi po goods naman po yung participation ng mga members or ng Section D dito sa Group 3. Nag-interrogate lang naman ako sa isang grupo kapag yung reporting nila is less yung interaction sa kanilang mga kaklase or hindi masyadong napagdiskusyonan o hindi na-discuss between the other non-reporting na classmate nila at saka sa kanila. Dapat may discussion. So since may discussion pong maganda at nag-interact na maayos, hindi na po tayo mag-interrogate sa Group 3. And wala na rin po kasing time. So that's why ito pong natitirang time ng Google Meet is i-alat po natin para sa manual checking of attendance. Para po ma-identify natin yung mga nandyan na present na nakishare lang ng device. Since yung iba po is baka Jetta or nagtitipid sa load, nakikishare sa device yan ng ibang classmate. So, say present lang po or hit the like button or yung raise hand if you are here sa meeting. So we have Asibeda. Asibeda. Are you there, Asibeda? Oh, wala, Asibeda. Next, Alagos. Alagos. Present, sir. Okay. Alcano. Present po. Okay. Alot. Alot. Present po. Okay. Angeles. Present po. Anyayahan. Present po. Bakunawa. Present po. Okay. Bae. Bae. Present, sir. Present po. Bautista. Present po. Okay. Bidon. Present po. Okay. Belderol.
Present Wilderol. po. Okay, Belino. Present Belino. po. Okay, Present. Besas Cristal. Are you there? Besas Cristal. Parang nandito si Besas Cristal kanina. What happened to Besas Cristal? Sir, andito po sa kanina, kakatapos lang po mag-report. What happened daw na ano na run out ang load? Hindi ko lang po sure. Okay. Next, we have Buen Viaje. Buen Present Viaje. po. Okay. Bugarin. Bugarin. Present po. Cadiz. Cadiz. Are you there, Cadiz? Wala. Wala. Cadiz. Next, Calderon. Present Calderon. po. Okay. Candido. Present Candido. po. Okay. Pumia. Present po, sir. Cueto. Present po. Dibelia. Present po. Dumasig. Dumasig. Wala. Dumasig. Sige. Espina. Present po. Okay. Estrada. Estrada. Present po, sir. Okay. Pavilion. Pavilion. Present po. Okay. Gabriel Maria Antonia. Present po. Galapon. Present Galapon. po. Okay. Hermosa. Hermosa Aubrey. Yan. Next, Kim Jasper. Present po. Okay. Lincalo. Lincalio. Present po. Lontok. Lontok. Present po. Okay. Kandili Itan. Present po. Okay. Magbanwa Maria Janel. Present po. Magno. Magno. Present po. Manato. Present po. Martinez Luciam. Present po. Matagian. Matagian. Diyan po. Okay. Matsumoto. Present po. Okay. Maulyun. Present, sir. Okay. Pachiko. Present po. Padua. Padua. Wala. Wala na po yan, sir. Nga pala, nabilugan na sa ano. Panganiban. Present po. Papasin. Papasin. Yan, papasin. Parilya. Present Parilya. po. Okay. Perez Ayan. Perez Ayan. Present po. Akala ko nawala na si Perez. Next, Robbie. Present, sir. Okay. Si Robbie ga ay group 3. Hindi ano? Hindi ka group 3 ano? Group 4, sir po. Nasulatan ko group 3. Nagkasala yung kay ano. Wait lang guys. Next we have Ramirez. Ramirez. Present po. Okay. Salcido. Present. Okay. Sarmiento. Saron. Saron. Present po. Sulat. 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 Ayan, sulat. Urungan. Urungan. Okay. And Tamayo. Tamayo. Present po. Okay, let us have our closing prayer to be led by sige, si ano na lang, Perez Ayan. Perez Ayan, can you please lead the prayer for us? So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the knowledge that you gave us today, and lagi niyo po kaming gagabayan sa aming mga gagawin pa, and lagi niyo pong bigyan ng lakas ng loob and ng magandang buhay ang lahat ng ito, lalo na po ang aming professor na patuloy na nagtuturo at nag-aano sa amin. Yun lamang po ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ayan. Thank you so much everyone. Enjoy your lunch po and God bless you all po. Thank you.